Isang mainit at mahangin na araw, habang nakasakay sa Ember's tricycle, pinagmamasdan niya ang malalaking puno sa gilid ng kalsada. Sa bawat ikot ng gulong, tila palayo ng palayo siya sa kabiasnan. Hindi niya akalain na ganito kalayo ang mansyon ng lolo at lola ng kanyang nobyo na si Ashley. "Malapit na po ba tayo, kuya?" Tanong ni Ember sa driver, bahagyang kinakabahan. Huminto ang tricycle at tumingin ang driver sa kanya. "Dito na lang po kayo, miss. Hindi na ako pwedeng pumasok. Private area na po kasi ito." "Private area?" Naguguluhan si Ember. "Paano po ako makakarating sa mansyon?" "Diretso lang po kayo dyan." Itinuro ng driver ang masukal ng daan, papasok doon sa gubat. "Sundan niyo lamang po yung maliit na daan hanggang sa makarating po kayo sa dulo. Makikita niyo na po yung mansyon doon." Napanganga si Ember sa narinig. Hindi niya akalaing kailangan pa niyang maglakad ng malayo. Nagpasalamat na lamang siya sa driver at iniwan siya nito sa madilim na kalsada. Habang naglalakad siya, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag si Ashley. "Hello, love. Nakarating ka na ba sa mansyon?" Tanong ni Ashley. Halatang nag-aalala. "Hindi pa," sagot ni Ember. "Kailangan ko pa raw maglakad papunta roon." Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang nobyo. "Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo na kailangang pumunta pa roon, Ember. May hirap ang sitwasyon sa mansyon. Baka mapagod ka lang." Umiling si Ember, kahit hindi siya nakikita ni Ashley. "Gusto kong makatulong. Gusto ko ring makilala ng maigi ang lolo at lola mo." "Alam ko ang intensyon mo, love. Pero sana inayaan mo na lang ako na umuwi para ako nang mag-alaga sa kanila." Napasimangot si Ember. "May mga obligasyon ka sa Maynila. Paano ang negosyo mo? Iiwanan mo ba? Kaya wag ka nang mag-alala dahil naiintindihan ko naman." Hindi sumagot si Ashley at halatang problemado. "Mahal na mahal kita, Ember," sagot ni Ashley. Kahit napangiti ang dalaga. "I love you too, Ash," sabi ni Ember, bago tuluyang nawala ang signal. Huminga ng malalim si Ember at sinimula ng kanyang paglalakad. Habang dumaraan ang oras, pakaramdam niya'y dumidilim ang paligid dahil sa malalaking puno sa gubat. At sa kanyang harapan ay nagmistulang nakakatakot ang mga anino ng puno. Ngunit sa wakas matapos ang halos 30 minutong paglalakad, natanaw niya na ang malaking mansyon sa dulo ng daan. "Wow! Ito na siguro yun. Grabe ang laki!" Bulong na Ember sa sarili. Ngunit sa labas, mukhang abandonado ito. Parang haunted house na hindi na napapanatili. Sinabayan pa ng malakas na hangin kaya napayakap ang dalaga sa sarili. Pagpasok niya sa gate, bumungad sa kanya ang isang malaking fountain na natatakpan ng lumot at alikabok. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may marinig siyang boses mula sa likod. "Sino ka?" Tanong ng isang matandang babae na biglang lumitaw. Napatigil si Ember at napatingin sa matanda. Hindi niya alam kung bakit pero parang masungit ang itsura nito. Magandang umaga po. Ako po si Ember, girlfriend po ni Ashley. Nandito po ako para tumulong at mag-alaga sa inyo." Nauutal niyang sabi. Nagbago ang ekspresyon ng matanda at ito ay ngumiti. Ikaw pala yung inaasahan namin. Ako si Lola Rosa," sabi nito. "Halika, pasok ka." Pumasok sa Ember sa mansyon at laking gulat niya nang makita ang loob nito. Bagamat madumi ang labas, ang loob naman ng mansyon ay napakalinis at maayos. Mabango ang paligid at tila bagong linis lahat ng kagamitan. "Wala po ba kayong mga katulong?" Tanong ni Ember. Hindi makapaniwalang magagawa ng dalawang matanda ang lahat ng iyon. "Wala," sagot naman ni Lola Rosa. "Mas gusto namin na kami lang pamilya ang narito. Ngayon nandito ka na. Matatawag ka na rin naming pamilya, iha." Napangiti si Ember sa narinig. Habang naglalakad sila papunta sa sala, nakita niya si Lolo Paul na nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. "Paul, nandito na si Ember, ang girlfriend ni Ashley," sabi ni Lola Rosa. Nakangiti si Lolo Paul at binati si Ember. Ikaw pala si Ember. Ang ganda mo naman, iha." Nakangiting sabi ng matanda. "Salamat po, Lolo," sagot ni Ember, sabay abot ng kamay. Matapos ang maikling usapan sa sala, ay umakyat na sila sa hagdan
at initid siya ni Lola Rosa sa kanyang magiging kwarto. Dito ka titira, Ember. Malaki ang kwarto kaya siguradong magugustuhan mo. Nang buksan ng pinto, napahanga si Ember sa nakita. Malaki at komportable ang silita. Ang ganda po ng kwarto, Lola. Maraming salamat po. Siya, sige. Magpahinga ka na muna, sabi ni Lola Rosa. Sigurado akong pagod ka sa biyahe. Pag-alis ni Lola Rosa, humiga ka agad si Ember sa kama at napabuntong hinga. Sulit ang pagod ko kasi ang ganda ng lugar. Para akong prinsesa. Bulong niya sa sarili bago pumikit ng sandali. Maya-maya, napagpasya niyang tawagan muli si Ashley, ngunit walang signal sa lugar. Nakaka-frustrate naman, bulong ni Ember. Bumangon siya at lumabas sa balkonahe. Pagbukas niya ng malaking bintana, kitang-kita niya sa baba ang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak. Ngunit bigla siyang natigilan nang may nakita siyang nakaupo sa isang wheelchair sa hardin. Isang tao na nakasuot ng puti at may mahabang buhok. Nanlamig ang pakiramdam ni Ember. Napabilis ang tibok ng kanyang puso at dali-dali siyang pumasok muli sa kwarto. Ano yun? Tanong niya sa sarili habang kinakabahan. Sa laki ng mansyon, posibleng may multo rin na nakatira rito. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. No, Ember, kumalma ka. Baka imahinasyon ko lang yun. Bulong niya. Ngunit sa laki ng mansyon, imposibleng walang kakaibang nangyayari rito. 7:00 ng gabi, tinawag siya ni Lola Rosa para kumain. Magkasabay silang tatlo nila Lolo Paul sa pagkainan. Masaya silang nagkikwentuhan. Sandali, iha. Matanong ko lang. Paano ba kayo nagkakilala ng apo kong si Ashley? Tanong ni Lolo Paul habang umunguya ng pagkain. Sa university po. Masayang sagot naman ni Ember. Classmate kami sa isang subject. Tapos, naging magkaibigan hanggang sa naging kami po. Napakiti si Lolo Paul. Mabait ang apo ko. Mapalad siya sa iyo, Ember. Ngumiti lang si Ember, pero hindi nawala sa isip niya ang nakita niya kanina. Gusto sana niyang itanong kung may nakatira pa bang iba sa mansyon, pero minabuti niyang manahimik na lamang at nagpatuloy sa pagkain. Pagdating ng 9:00, bumalik na nga siya sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Kahit napagpasya niyang bumaba ng kusina para kumuha ng tubig. Nang maisa rin niya ang rep at tumingin sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at napabitaw sa babasaging baso na bitbit niya. Nabasag ito sa sahig. Nakita niyang muli ang taong nakaupo sa wheelchair. Nakasuot ito ng puti at ito'y nakatalikod. Ang mahabang buhok rin nito ay nagdadala ng takot. Tulong! May sida ako! Sigaw na Ember. Huwag mo akong sasaktan! Nanginginig siya habang pinipilit na pumikit. Umaasang mawawala ito kapag idinilit niyang muli ang kanyang mga mata. Isang umaga, nagising si Ember sa kanyang komportable at maliwalas na kwarto sa malaking mansyon. Nakabukas ang bintana at pumasok ang liwanag ng araw na tila masayang bumabati sa kanya. Daan-daan siyang bumangon mula sa kanyang malambot na kama at tumingin sa labas ng malaking bintana. Napapikit siya sandali. Pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Anong nangyari kagabi? Tanong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang utak ay naghahanap ng mga peraso ng alaala. Kagabi ay natatandaan niyang nakakakilabot na takot na bumalot sa kanya. Nakakita siya ng isang anino sa gilid ng kanyang mata. Natakot siya, napasigaw, at pagkatapos ay wala siyang maalala. Mula sa takot siguro na himatay siya. Panaginip lang siguro yon, bulong ni Ember habang inaalala ang mga pangyayari. Tama, panaginip lang. Wala namang multo. Akma na sana niyang igagalaw ang kanyang mga paa upang bumangon nang bigla niyang maramdaman ang sakit sa isa niyang daliri. Tinanggal niya ang kumot at nakita ang benta na nakapalupot sa isa sa mga daliri ng kanyang paa. Dahil doon ay nagulat siya. Sugat? Bakit may benta ang mga paa ko? Nag-isip si Ember habang dahan-dahang hinawakan ng binti. Naalala niyang nabasag ang baso kagabi nang matakot siya at tumakbo papalayo. Huminga siya ng malalim. Hindi pala panaginip ang lahat ng yon. Totoo pala ang mga nakita ko kagabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ember. Mas lalo siyang natakot sa naalala niyang pangyayari. Tumayo siya, pero mabilis na naupo muli sa kama. Ayaw niyang lumabas ng kanyang kwarto.
Takot na baka naroon pa ang nakita niya kagabi. Maya-maya isang malumanay na katok mula sa labas ng pinto ang narinig ni Ember. Nagsalita si Lola Rosa mula sa labas, ang tagapag-alaga ng mansyon. Ember, iha, gising ka na ba? Tawag ni Lola Rosa. Baba ka na at sabay-sabay na tayo ng lolo mong kumain ng almusal. Hindi kaagad nakasagot si Ember. May kaba pa rin sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang pinto, bumungad ang matanda na may malawak ng ngiti sa mga labi nito. Ang ganda ng umaga, hindi ba? Tamang-tama ang sikat ng araw, sabi ni Lola Rosa habang ito ay nakangiti. Napansin niya ang pagkakabenda sa paa ni Ember. Masakit pa ba yan, iha? Tanong nito habang tinitignan ng sugat. Umiling si Ember. Pinilit ng umiti. Hindi naman po masyado, Lola Rosa. Kaya ko naman pong maglakad. Mabuti naman. Halika na. Mag-almusal na tayo. Yaya ng matanda. Tahimik na napatingin sa Ember kay Lola Rosa. May mga tanong sa kanyang isipan. Lola Rosa, ano po bang nangyari kagabi? Natakot po ako. May nakita akong parang multo. Napayuko si Ember habang inaalala ang takot. Biglang humalakhak ng malakas si Lola Rosa. Ikinagulat iyon ni Ember. Kumunot ang noo ng dalaga. Napaisip kung ano ang nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Nako, iha. Ay nako. Wala ka namang nakitang multo. Tawa pa rin ni Lola Rosa. Baba ka na at ipapakilala kita sa taong tinawag mong multo kagabi. Lumaki ang mga mata ni Ember. Makikilala ko ang multo? Kinabahan siya lalo. Ayaw niyang bumaba. Pero inawakan ni Lola Rosa ang kanyang kamay at sabay silang naglakad pababa patungo sa kusina. Habang sila'y naglalakad, nagsalita si Lola Rosa. May apo kami rito, si Calix. Hindi lang siya madalas na lumabas ng kwarto kaya siguro nagulat ka. Nagulat si Ember. May apo pa po kayo dito? Akala ko po kayo lang ni Lolo Paul ang nakatira sa mansyon na ito. Oo anak, narito si Calix, pero madalas siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Pagdating nila sa kusina, unang napansin ni Ember ang isang tao na nakaupo sa wheelchair. Mahaba ang buhok nito at tila walang emosyon sa muka. Para itong karakter sa isang horror movie. Lalo na't malamlam ang tingin at mabigat ang aura. Napatigal si Ember, ngunit pinilit niyang lumapit sa hapagkainan. Nang makaupo na siya, doon niya napansing lalaki pala ito. Magandang umaga po, Lolo Paul. Bati ni Ember sa matanda na kasalukuyang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Magandang umaga rin sa'yo, iha. Sagot ni Lolo Paul habang nakangiti. Masaya silang kumakain. Nang biglang nagsalita si Lola Rosa. Ember, ipapakilala ko sa iyo ang apo namin, si Calix. Siya ang panganay na kapatid ni Ashley. Nagulat si Ember. Si Calix po? Panganay ni Ashley? Napatingin siya sa lalaki. Ngayon ko lang po nalaman na may kapatid po pala si Ashley. Hindi niya kasi nabanggit sa akin. Tahimik lang si Calix. Tila walang pakialam sa pag-usap nila. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana habang kumakain ng dahan-dahan. Hindi nagawang itago ni Ember ang pagkagulat at takot sa presensya ni Calix. Matapos mag-almusal, kinausap ni Lola Rosa sa Ember sa sala. Dito ipinaliwanag ng matanda ang dahilan kung bakit nasa wheelchair si Calix. Naaksidente si Calix, iha, noon. Kasama niya ang nobya niya, pero pumanaw ang nobya niya sa aksidente. Simula noon, nawalan na ng gana si Calix sa buhay. At pinabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Hindi na siya lumalabas ng kwarto. Halos ayaw niya nang makipag-usap sa amin. Naawa si Ember sa kwento ng buhay ni Calix. Kaya pala ganoon ang itsura niya. Parang walang buhay. Lumipas ang araw at sinimulan na nga ni Ember ang pag-aalaga kina Lola Rosa at Lolo Paul. Binibigyan niya sila ng gamot at tinitingnan kung maayos ang kanilang kalusugan. Sa awa ng Diyos, malakas at maayos naman ang kalagayan ng mga matatanda. Nang 3:00 ng hapon, natutulog na ang mga matatanda, kaya nagpa siya sa Ember na pumunta sa hardin upang magpahangin. Habang naglalakad siya, hindi niya inaasahang makita roon si Calix. Nagulat siya at natigilan sa lugar. Akala niya hindi siya papansinin ng binata, pero bigla itong nagsalita. Baka naman sisigaw ka na naman at tatawagin mo akong Sadako. Sabi ni Calix. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon.
Namula sa Ember sa iya. Yumuko siya. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Pasensya ka na, Calix. Natatakot lang talaga ako noon. Tumalikod si Calix at piniling hindi na magsalita. Minaniobra niya ang kanyang wheelchair pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Ember na nakatayo sa gitna ng hardin. Nag-aalala at tuliro. Pinagmasdan ni Ember ang kanyang pag-alis bago mag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumawag si Ashley. Agad niyang sinagot ang tawag. Ashley? Ember, salamat at sinagot mo. Bakit hindi ka tumawag nung dumating ka? Sobrang nag-alala ako para sa'yo. Sabi ni Ashley, halatang naiinis ngunit nabawasan ang pagkabahala. Sorry, mahina kasi ang signal dito sa mansyon. Pero ayos naman ako, Ashley. Maganda rito. Tumango si Ashley sa kabilang linya. Buti naman kung ganun. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago muling nagsalita si Ember. Ashley, bakit hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka pa pala? Nanahimik si Ashley, tila nag-iisip ng bagong isasagot. Huwag na nating pag-usapan yan ngayon, Ember. Please, hindi magandang topic. Sasalita pa sana si Ember nang bigla na lamang nawala ng signal, kaya't nainis siyang ipinulsa na lamang muli ang kanyang cellphone. Lumipas ang mga araw at masaya namang namumuhay sa Ember sa mansyon, kasama sina Lola Rosa at Lolo Paul. Nakasanayan na niyang hindi lumabas ng kwarto si Calix, maliban na lamang tuwing breakfast. Sa tanghali at hapunan, dinadala na lamang ni Lola Rosa ang pagkain sa kanyang kwarto. Isang araw, abala sa pagluluto si Lola Rosa para sa kanilang hapunan. Pagod na ang matanda, kaya't nag-volunteer sa Ember na siya na ang maghahatid ng pagkain kay Calix. Tumango si Lola Rosa, sabay sabi ng, Salamat, Iha. Mukhang gusto ni Calix na mag-isa, at pinapabayaan na lamang namin. Pero subukan mong kausapin kung makakausap mo siya, ha? Nang dalhin ni Ember ang pagkain sa silid ni Calix, tinapik niya ang pinto. Calix, nandito na ang pagkain mo. Tahimik. Wala siyang narinig na sagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Calix na nakatingin mula sa mga lumang litrato. Ang daming larawan ng isang babae na malamang ay ang yumaong kasintahan ni Calix. Hindi napigilan ni Ember ang kanyang sarili. Calix, okay ka lang ba? Tumingin si Calix sa kanya. Malamlam ang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong lungkot sa mga mata nito. Ano bang silbi ng buhay kung wala na ang taong mahal mo? Nanatiling tahimik sa Ember, hindi alam kung ano ang sasabihin. Dumaan ang ilang sandali bago siya nagsalita. Hindi ko alam ang pakiramdam na nawalan ng mahal sa buhay. Pero, siguro kailangan mong mabuhay hindi para sa kanya, kung hindi para sa sarili mo. Tumingin lang si Calix sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Nang gabing iyon, hindi makatulog sa Ember. Naiisip niya ang sinabi ni Calix. Nalulungkot siya para sa binata. Sa susunod na araw, nakaisip siya ng plano upang kahit papaano ay makapagbigay ng kasiyahan kay Calix. Nagpasya siyang ayusin ang mga halaman sa hardin at maglagay ng mga bulaklak malapit sa bintana ni Calix. Gusto niyang makita ng binata na mayroong kagandahan sa paligid, sa kabila ng lungkot na nararamdaman nito. Natuwa siya sa ideya at agad na inumpisahan ang plano kinabukasan. Habang nag-aayos siya ng mga halaman, napansin niyang nakatingin si Calix mula sa bintana ng kanyang kwarto. Hindi siya kumibo, pero napansin niyang mas matagal na siyang pinagmasdan ng binata kaysa sa dati. Isang maaliwalas na araw, abala sa Ember sa pag-aalaga sa dalawang matanda sa mansyon. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, nagwawalis, nagluluto, at nagdidilig ng halaman. Sa kabila ng simpleng pamumuhay sa loob ng mansyon, unti-unti na siyang nasasanay. Hindi na rin naman masama dito, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng mesa. Madalang na rin siyang makipag-usap kay Ashley sa telepono dahil sa sobrang hina ng signal. Kapag tinatanong siya nito kung kailan siya babalik sa lungsod, lagi na lamang nawawala ang signal at hindi nakakasagot ng maayos ang dalaga. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay, tila may isang bagay na nagbago kay Ember. Hindi na siya nagmamadali. Sa mansyon, may oras siyang huminga, magmuni-muni, at minsan ay mapapatitig sa mga bagay-bagay na dati ay hindi niya napapansin.
Minsan ay nahuhuli niya ang sarili ng umingiti habang nagluluto para kay Lola Rosa at sa Lolo Paul. Nang dumating ang 7:00 ng gabi, oras na para dalhin ang pagkain kay Calix. Iba ang pakiramdam ni Ember tuwing siya ang inaatasang magdala ng pagkain sa binata. Tahimik siyang lumapit sa pinto at marahang kumatok. "Calix?" Tawag ni Ember, ngunit walang sumasagot. Napansin niyang hindi nakalak ang pinto, kaya't dahan-dahan niya itong binuksan. Pumasok siya sa loob, ngunit nabalot siya ng kadiliman. "Ang dilim naman dito," bulong niya. Naghahanap siya ng switch ng ilaw, at sa wakas ay nakapa niya ang maliit na lampshade, at ito'y binuksan niya. Nagliwanag ang paligid, at tumambad kay Ember ang natutulog na si Calix sa kama. Tahimik sa Ember habang pinagmamasdan ng binata. Sa kanyang pagkakatitig, napansin niya ang mga maamo nitong mata, kahit ito'y nakapikit. "Parang prinsipe na mahimbing na natutulog sa isang palasyo," bulong niya sa sarili. Hindi maiwasang isipin ni Ember kung anong itsura ni Calix kung magpapagupit at mag-aahit ng bigote. Pinaba muna ni Ember ang dala niyang tray at mapangahas na sinubukan niyang itakip ang kanyang kamay sa buhok at bigote ni Calix. Nag-imagine kung gaano kagwapo ito kung ito ay malinis tignan. Ngunit biglang dumilat ang mga mata ng binata. Agad na napatayo si Ember, halos mapatalon sa gulat. "Anong ginagawa mo?" Malalim at malamig ang boses ni Calix. "Ha? Wala. Nagdala lang ako ng pagkain mo," tarantang sabi ni Ember, habang mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto. Hindi na napansin ang tray ng pagkain na naiwan sa lamesa. Pagdating niya sa kusina, hinawakan niya ang dibdib niya. "Ang lakas ng tibok ng puso ko," bulong niya. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Nung gabing iyon, hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Lola Rosa at ni Lolo Paul Danilo habang kumakain sila ng hapunan. "Okay ka lang ba, iha?" tanong ni Lola Rosa. Napapansin ang katahimikan ni Ember. "Opo, Lola. Medyo napagod lang po ako sa maghapon," tipid niyang sagot. Simula noon, parang iniiwasan na ni Ember na maghatid ng pagkain kay Calix. Madalas na si Lola Rosa na ang humahatid ng tray. "Sige na, iha. Ikaw nang magluto, ako nang magdadala," sabi ni Lola Rosa minsan. Tila naiintindihan ang pag-iwas ni Ember. Isang araw, abala si Ember sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin nang biglang may nagsalita sa likod niya. "Iniiwasan mo ba ako?" Biglang tanong ni Calix, kaya halos mapatalon sa gulat ang dalaga. "Bakit parang natatakot ka sa akin?" Dagdag na tanong pa ni Calix. Napalingon si Ember at nakita si Calix na nakaupo sa wheelchair. Walang emosyon ang mukha nito. "Hindi naman ako natatakot sa'yo," sabay iwas ng tingin ni Ember. "Talaga ba?" Tumaas ang kilay ni Calix. "What if sabihin kong haunted ang mansyon na to? Anong mararamdaman mo?" May kalokohan na boses ng binata. Namutla sa Ember. "Haunted?" Gulat na reaksyon niya, sabay sulyap sa paligid. Natawa si Calix. "Nakakatawa kang tignan kapag natatakot ka. Ang dami mong iniisip." Patuloy na tawa ng binata. "Bakit mo ako pinagtatawanan?" Iritadong tanong ni Ember, sabay irap dito. "Nakakatawa ka kasi," nakangising sagot ni Calix. Ngayon ay hindi na mapigilan ang malakas na pagtawa. Napansin ni Ember ang pagbabago sa ekspresyon ng binata. Tumatawa si Calix. Ang dati suplado at seryosong Calix, ngayon ay nakangiti sa harapan niya. Natigilan si Ember. Pinagmamasdan ng magandang ngiti ng binata. Ang ngiting iyon ay hindi niya pa nakikita noon. Nang mapansin ni Calix na nakatitig si Ember sa kanya, bumalik ang seryosong ekspresyon ng mukha nito. Agad niyang pinaikot ang kanyang wheelchair at pumasok muli sa loob ng mansyon at tila nahiya. Naiwang tulala si Ember. "Ang ganda ng ngiti niya," bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, hindi na umalis sa isipan ni Ember ang ngiti ni Calix. Naisip niya na siguro'y nagbago na ang binata. Pero bakit bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing nakikita niya ito? Mas madalas na ngayon na si Calix ang unang nagsasalita o nangaasar sa kanya. Kaya't parang nagiging mas madalas na rin ang kanilang pag-uusap. Kahit palagi siyang inaasar nito at inahayaan na lamang niya para lamang makita ang magandang ngiti at tawa ng binata. Isang hapon, abala sa Ember sa pagtutupi ng mga damit. Nang matapos,
Napagpasyahan niyang dalhin sa kwarto ni Calix ang mga damit na natupi niya. Kumatok siya nang malapit na siya sa pinto bago pinihit ito. Madilim pa rin sa loob, gaya ng dati. Calix, dala ko na ang mga damit mo, sabi ni Ember, ngunit walang sumasagot. Habang binubuksan niya ng mas malaki ang pinto, ay dahan-dahan siyang pumasok at kinakapa ang paligid. Sa kanyang dahan-dahan na paglalakad, ay biglang lumabas mula sa likuran niya at biglang sumigaw. Boo! Gulat na gulat si Ember. Napatras siya at napatilapon ang mga damit. Sa kanyang pagkakahakbang, nabangga siya sa isang bagay at natapilok. Nahila niya ang isang kortina ng malaking bintana, dahilan kung bakit biglang lumiwanag ang paligid, at pareho silang bumagsak ni Calix sa sahig. Nakahiga ang binata sa sahig, habang nakapatong naman si Ember sa katawan ng binata. Nang magmulat ng mga mata si Ember, nakita niyang nakapatong siya kay Calix. Ang mga mukha nila ay sobrang labig. Ramdam niyang mainit na hininga ng binata. Pareho silang nagulat. Hindi kaagad gumalaw. Paglipas ng ilang segundo, bumangon si Ember ng mabilisan. Sobrang namumula ang mukha. Sorry, hindi ko sinasadya. Tarantang sabi niya, bago mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto. Pagbalik niya sa kanyang silid, napasandal siya sa pinto. Hinahawakan ng kanyang dibdib. Bakit ganito ang tibok ng puso ko? Tanong niya sa sarili. Hindi pwedeng magkagusto ko kay Calix. Kay Ashley na ako. Ngunit hindi niya maalis sa isipan ang mga ngiti ni Calix, pati na rin ang nangyari kanina. Higit pa roon, tila may kung anong damdamin siyang nagigising tuwing nasa paligid niya ang binata. Simula nang mangyari ang hindi inaasahang sandali sa pagitan nila ni Calix. Pilit na umiiwas si Ember. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang nararamdaman niya. Alam niyang mali iyon at hindi niya kayang makasakit ng iba. Lalo na si Ashley ang kanyang nobyo. Araw-araw ay pinipilit niyang kontrolin ang tibok ng puso tuwing magkasama sila ni Calix sa ilalim ng isang bubong. Kahit napakiramdam niya ay palaging sinusundan siya ng mga tingin ng binata. Isang umaga, nagising si Ember ng maaga kaysa sa dati. Inayos niya ang kanyang buhok at nagbihis ng simpleng damit bago bumaba ng kusina. Nadatnan niya si Lola Rosa na nagluluto, habang si Lolo Paul naman ay nakaupo sa mesa at nagbabasa ng pahayagan. Magandang umaga po, Lola. Magandang umaga rin po, Lolo. Masiglang bati ni Ember habang lumapit upang tulungan si Lola Rosa sa paghahanda ng almusal. Ngumiti si Lola Rosa. Magandang umaga rin sa iyo, Ember. Mukhang maaga kang nagising ngayon na. Gusto mo bang tumulong dito? Opo, Lola. Itong mga gulay na ba ang hugasin ko? Sabay tampot na Ember sa mga sangkap. Tahimik na tumulong si Ember sa pagluluto, habang si Lolo Paul naman ay abala pa rin sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit maya-maya, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig na Ember mula sa likuran. Good morning! Bati ni Calix. Biglang pumilis ang tibok ng puso ni Ember. Hindi siya lumingon at pinilit niyang panatiliin ang kanyang atensyon sa ginagawa. Naririnig niya ang tunog ng gulong sa wheelchair ni Calix, na papalapit na, at ramdam niyang parang napakainit ng paligid. Alam niyang kailangan niya ng kontrolin ng kanyang emosyon. Aba, nagpagupit ka pala po, biglang sabi ni Lolo Paul nang mapansin ang bagong ayos ni Calix. Napakalinis mo ngayon, mas bumata ka at mas gumwapo. Hindi nakatiis si Ember. Luminga siya ng kaunti upang tignan si Calix. At totoo nga, halos hindi niya makilala ang binata. Malinis ang pagkakagupit ng buhok nito. Wala nang balbas at bigote. Kitang-kita ang maamo nitong mukha, na mas lalong nagpalutang ng banyagang lahi nito. Bagong gupit ka na pala? Mahinang bulong ni Ember sa sarili, habang pilit na bumalik sa paghugas ng gulay. Napansin ni Lola Rosa ang pamumula ng mukha ni Ember, kaya agad itong nagtanong. Ember, okay ka lang ba? Parang namumula ka ata. Ha? Opo, Lola. Okay lang po ako. Mabilis na sagot ni Ember, sabay harap kay Lola Rosa at pilit nang umiti. Nang matapos ang kanilang pagluluto, umupo na si Ember sa tabi ni Lola Rosa at kaharap pa naman nila si Calix. Habang kumakain, napansin ng mga matanda na tahimik lamang si Ember. Bakit parang tahimik ka ngayon, Ember? Tanong ni Lola Rosa. May iniisip ka ba? Mabilis na sumagot si Ember. Wala po.
Okay lang po ako. Ngunit habang kumakain, biglang nagsalita si Lolo Paul. Mamaya, pupunta kami ni Lola Rosa ng birthday party ng kaibigan namin. Iiwan namin kayo ni Calix dito sa bahay ha. Okay lang ba sa inyo? Or gusto niyo bang sumama, Ember? Nagulat si Ember at halos mabilaukan sa tinapay na kanyang kinakain. Hindi na po Lolo. Dito na lamang po ako. Baka po kailangan ako dito ni Calix. Oo nga naman. Sang-ayon ni Lola Rosa. Magluluto na rin ako ng hapunan ninyo para hindi na kayo mahirapan mamaya. Ngumiti naman si Ember kahit naiilang na siya sa posibleng mangyari mamaya. Sila lang dalawa ni Calix sa mansyon. Nasa kwarto na si Ember nang biglang kumatok si Lola Rosa. Pagbukas ng pinto, naroon ang matanda upang magpaalam. Iha, alis na muna kami. Kung may kailangan kayo, nariyan lang ang mga pagkain. Kaya na lamang ni Calix dito ha. Paalam ni Lola Rosa. Opo Lola, mag-ingat po kayo ha. Sagot ni Ember sabay ngiti. Mabilis na lumipas ang mga oras. 3:00 ng hapon nang lumabas si Ember mula sa kanyang kwarto upang kumuha ng merienda. Nagbukas siya ng refrigerator at kumuha ng ilang mga prutas at pati na rin crackers. Nang akmang tatawid siya sa sala, nakita niya si Calix na nanonood ng pelikula. Napansin siya ni Calix at kaagad siyang tinawag. Ember, gusto mo bang makinood? Dahil nahihiya, ayaw na sana sa Ember nang mapansin niyang The Notebook pala ang pinapanood ni Calix. Ito pa naman sana ang paborito niyang pelikula. Pwede ba? Nahihiyang tanong ni Ember. Ngumiti si Calix at tinapik ang bakanting espasyo sa sopa. Siyempre naman, dito ka na oh. Masayang umupo sa Ember sa tabi ni Calix. Bitbit ang kanyang merienda. Habang nanonood sila, napansin ni Calix ang mga dala ni Ember. Mukhang masarap yun ah. Gusto mo ba? Alok ni Ember. Ngunit imbis na sumagot, napatitig lang si Calix sa kanya. Tutok na tutok sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila napakabagal ng oras sa mga sandaling iyon. Ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Halos hindi makahinga si Ember. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Mabilis niyang iniwas ang tingin at tumuon sa TV. Kung gusto mo, kumuha ka lang ha. Aniya at pilit na iniba ang usapan. Tahimik silang nanonood hanggang sa matapos ang pelikula. Nang matapos na ito, napagpasyahan na nilang maghapunan. Bago sila kumain, tinulungan muna ni Ember si Calix na makalipat sa kanyang wheelchair. Kahit medyo nahihirapan, naging maayos naman ang kanilang pagkilos. Salamat, sabi ni Calix nang makaupo na siya ng maayos. Ngumiti si Ember. Wala yun, tara kain na tayo. Habang kumakain, biglang nagtanong si Calix. Ilang taon na kayong magkasama ni Ashley? Nagulat si Ember sa tanong, ngunit agad naman siyang sumagot. Magtatatlong taon na kami. Tumango si Calix. Masaya ka ba? Napaisip si Ember sa tanong na iyon. Alam niya ang sagot, pero bakit tila nag-aalangan siya? Oo naman. Tugon niya, bagamat naroon ang bakas ng pag-aalinlangan. Maya-maya, seryosong nagsalita si Calix. Ember, pwede ba kitang hinga ng tulong? Ha? Anong tulong yon? Nagtatakang tanong ni Ember. Gusto ko lang makalakad muli. Diretsong sagot ni Calix. At gusto kong ikaw ang tumulong sa akin. Alam kong mahirap pero kailangan ko ng suporta. Hindi napigilan ni Ember ang ngiti sa kanyang mga labi. Talaga? Gusto mo na talagang subukan? Tumango si Calix. Oo, alam ko na. Matagal ko nang tinanggap na hindi na ako makakalakad pa. Pero ngayon, gusto kong subukang muli. Napatitig si Ember sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nararamdaman niyang pagbabalik ng sigla ni Calix. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang tama lang ang tumulong. Handa akong tumulong, wika ni Ember. Simula bukas magsisimula na tayo. Ngumiti si Calix at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ember ang liwanag ng kanilang damdamin. Bagamat may mga bagay pa rin hindi nila maaaring ipagpatuloy. Nang sumunod na araw, nagsimula na sila Calix at Ember sa unang hakbang ng plano upang makapaglakad muli si Calix. Nasa hardin sila ng mansyon. Ang sariwang simoy ng hangin ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa kay Calix. Inaalalayan ni Ember ang binata. Hawak ang braso nito habang dahan-dahan siyang tumutulak pasulong. Kaya mo yan, Calix. Dahan-dahan lang. Hindi tayo nagmamadali.
Nakangiting sabi ni Ember habang pilit na tinutulungan ng binata. Hingal na hingal si Calix pero nagpupursige siya. Salamat Ember ha. Hindi ko akalain na darating na ang araw na kaya ko ulit subukan to. Sabi niya habang pinipilit itulak ang kanyang sarili pasulong. Bawat hakbang ay isang malit na tagumpay. Sa loob ng bahay, sina Lola Rosa at Lolo Paul ay tahimik na pinagmamasdan ng dalawa mula sa bintana. Kita sa kanilang mga mata ang saya habang tinututukan ng mga ito ang bawat hakbang ni Calix. Masaya silang tingnan, hindi ba? Tanong ni Lola Rosa kay Lolo Paul. Tumango naman si Lolo Paul. Oo nga, parang ginawa sila para sa isa't isa. Sagot niya na may halong ngiti sa labi. Habang lumipas ang mga oras ng kanilang pag-iensayo, naririnig ang mga tawa ni Calix sa Ember. Nakahinga ng maluwag si Calix matapos ang mahirap na araw ng pag-iensayo. Sa gitna ng hardin, nagpahinga sila sa malambot na damuhan. Nilalasap ang mainit na araw na sumisinag mula sa maaliwalas na kalangitan. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mga tunog ng ibon sa paligid. Grabe, pagod na pagod ako. Tawa ni Calix habang nakahiga. Tumawa rin sa Ember. Ako rin, pero sulit naman hindi ba? Nilingon ni Calix sa Ember. Nakahiga rin sa tabi niya. Oo, hindi ko akalaing magiging masaya ulit ako ng ganito. Natahimik saglit sa Ember at nilingon din si Calix. Ako rin, alam mo Calix, ngayon ko lang naramdaman ng ganitong klaseng saya. Tumako ang tingin niya sa kalangitan. Kahit si Ashley, minsan lang kami nagkakasiyahan kasi palagi siyang busy sa trabaho. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sabay silang umiti. Ngayon lang muli nakaramdam si Ember ng ganitong klaseng kasiyahan. Yung simple lamang pero buo. Habang nagkakatinginan sila, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ember na nasa bulsa ng kanyang damit. Napabalikwas siya at umupo upang tignan ang tawag. Si Ashley! Tumayo si Ember at lumayo ng kaunti kay Calix bago sinagot ang tawag. Hello, Ashley? Bati ni Ember habang pilit na pinipilit maging normal ang tono ng kanyang boses. Hi Ember, kamusta ka na dyan sa mansyon? Tanong ni Ashley sa kabilang linya. Nawala ang ngiti ni Ember at saglit siyang tumingin kay Calix bago sumagot. Okay naman ako. Masaya ako dito. And ang komportable ng buhay dito. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Ashley. Namimiss na kita Ember. Sana makabalik ka na rin dito sa Maynila. May ilang pang tanong si Ashley na sinagot ni Ember ng maikli. Hanggang sa nagpaalam na nga sila at ibinaba ang telepono. Bumalik sa Ember kay Calix at napansin itong tila inaantay siya. Si Ashley ba yon? Tanong ni Calix habang nakatingin sa kanya. Tumango sa Ember. Oo, siya nga. Tumahimik sandali si Calix bago niya sinabing, Tara, tulungan mo na akong bumangon. Mukhang tapos na ang araw ko. Tumango sa Ember at inalalayan si Calix paupo sa kanyang wheelchair. Lumipas pa ang ilang araw at unti-unti nang nakakabangon si Calix kahit pa medyo iika-ika siyang naglalakad. Labis ang tuwa ng lahat nang makita ang kanyang progreso. Isang araw, nagising si Ember nang marinig niyang kumakanta ng happy birthday itong si Lola Rosa at Lolo Paul at pati na rin si Calix sa kanyang kwarto. Hindi niya inaakala na birthday na pala niya. Nakatakip siya ng kanyang mukha at napangiti habang nahihiya. Kakatapos lang niyang magising at narito ang tatlo para gisingin siya sa kanta. Happy birthday, Ember! Sigaw ni Calix habang nakatayo na may bitbit na maliit na cake. Maraming salamat po sa inyo. Masayang sagot ni Ember. Hindi makapaniwala na ganito kasaya ang araw na ito. Masayang nag-celebrate silang lahat at ito na nga ang pinakamasayang birthday na naranasan ni Ember. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, hindi pa rin siya makatulog. Lumabas siya ng bahay at nagpunta sa hardin. Pinagmamasdan ng mga bituin. Nakakapanatag ang malamig na hangin at ang tahimik na paligid. Biglang narinig niya ang boses ni Calix. Bakit hindi ka pa natutulog? Napalingon sa Ember at ngumiti nang makita si Calix na dahan-dahan nang naglalakad papalapit. Hindi ako makatulog, sagot niya habang patuloy na nakatingin sa kalangitan. Kumunat ang noo ni Calix. Bakit hindi ka makatulog? May iniisip ka ba? Huminga ng malalim sa Ember bago sumagot. Bukas ng umaga, babalik na ako sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Calix at tila hindi inaasahan ang sinabi ni Ember.
Babalik ka na? Tumango si Amber. Oo, masaya ako dito sa mansyon. Maraming bagay akong naranasan na hindi ko naranasan dati. Lalo na ang saya. Pero kailangan ko nang pumalik. Tahimik lang si Calix at mukhang nalulungkot. Maya-maya ay nagsalita siya. Amber, alam mo bang may dahilan kung bakit hindi maganda ang turingan namin ni Ashley? Nagulat si Amber sa tanong, kaya hindi siya nakapagsalita. Nagpatuloy si Calix. Si Ashley, isa siya sa dahilan kung bakit ako na-aksidente at kung bakit namatay ang girlfriend ko noon. Napalunok si Amber. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Calix bago nagpatuloy. Nung gabing yon, nagmamaneho ko kasama ang ex-girlfriend ko. Nagkaaway kami at pilit kong pinapasabi sa kanya kung may relasyon ba sila ni Ashley. Sa sigawan at ihakan, umamin ng ex ko na may relasyon nga sila. Nasaktan ako ng sobra kahit nawalan ako ng focus at nabangga kami. Hindi alam ni Amber kung ano ang isasagot. Pilit niyang iniintindi ang narinig. Baka masaktan ka rin ni Ashley. Dagdag pa ni Calix. Hindi lahat ng pagmamahal na bigla ang ibinubuhos ay totoo. Natahimik si Amber. Ngumiti siya kahit labis na naguguluhan. Mahal ko si Ashley. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Ngumiti rin si Calix. Ngunit may halong lungkot. Tumango ito bago nagpaalam. Kinaumagahan, maagang nagpaalam si Amber sa lahat. Gusto niyang sorpresahin si Ashley sa kanyang pagbabalik. Pagdating sa opisina ng nobyo, masiglang pumasok si Amber. Ngunit pagbukas ng pinto, agad naglaho ang ngiti niya. Nakita niya si Ashley na nakikipaghalikan sa isang babae. Napaluhang tumakbo papalabas si Amber, ngunit mabilis siyang hinabol ni Ashley. Nang naabutan siya, ay agad niya itong sinampal ng malakas. Amber, pakinggan mo muna ako. Sigaw ni Ashley, pilit na nagmamakaawa. Anong ipapaliwanag mo, Ashley? Umiiyak na tanong ni Amber. Kitang-kita ko na ang lahat. Tumahimik si Ashley bago biglang nagsalita. Kasalanan mo rin ito. Wala kang oras para sa akin. Minsan lang tayo mag-usap. Kahit napilitan akong humanap ng iba. Napailing sa Amber. Hindi makapaniwala. Noon pa man ay palagi kang busy. Pero kahit kailan ay hindi ko ginawang lokohin ka. Dahil mahal na mahal kita. Pero ngayon, tapos na. Hinubad niya ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Ashley at inabot dito. Tapos na tayo, Ashley. Naglakad papalayo si Amber habang patuloy na umaagos ang luha. Masakit pero kailangan niyang tanggapin. Hindi na ito ang tamang pagmamahal para sa kanya. Hindi man lamang siya inabol ni Ashley at hinayaan lamang na umalis. Lumipas ang halos isang buwan mula nang maghiwalay sina Amber at Ashley at simula noon ay tila nawala ng buhay ang dalaga. Madalas siyang nakakulong lamang sa kanyang kondo, ni hindi na siya lumalabas o kumakain ng maayos. Minsan ay nag-aagahan siya sa hapon, o hindi kaya ay hindi na kumakain ng buong araw. Walang paramdam si Ashley mula noong araw na yon, at parang mas pinili na lamang niyang limutin si Amber. Isang araw, habang nakaupo si Amber sa sopa, tulala at nakatitig sa binata, narinig niyang may kumatok sa pinto. Agad siyang kinabahan. Sino kaya to? Tumayo siya at dahan-dahang sumilip sa deep hole. Nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod. May matangkad na postura. Napakunot-no siya. Posible kayang si Calix to? Pero paano? Hindi naman niya alam kung nasaan ako. Nang binuksan niya ang pinto, ay agad na bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang makumpirma niyang si Calix nga ang nasa labas. Calix? Halos pasigaw niyang sabi at bigla itong niyakap ng daigdig. Ni hindi na kailangan ng mga salita. Halatang alam ni Calix ang pinagdaraanan ni Amber. Pinapasok niya ito sa loob ng kanyang kondo at binigyan ito ng merienda. Tahimik lamang si Calix habang tinitingnan si Amber. Napansin niya ang mukha nitong maputla at ang tila na pabayaan nitong itsura. Amber, nagsimula si Calix. Mukhang hindi ka na kumakain ng maayos ha. Napabayaan mo na rin ang sarili mo. Tumango si Amber pero malungkot siyang umiti. Hindi na kami okay ni Ashley. Wala na. Saktan ako, Calix. Wala na akong dapat na balikan pa. Umiiyak si Amber habang bumibigkas ng mga salitang iyon. Mabilis namang lumapit si Calix at niyakap ulit si Amber. Tinapik-tapik ang kanyang likod. Alam mo, hindi ka nag-iisa, Amber. Marami pang nagmamahal sa'yo. Hindi mo kailangang lumayo. Sina Lolo Paul at Lola Rosa, hinahanap ka nila.
Pwede kang bumalik sa mansyon kung gusto mo. Huwag mo sanang isipin na wala kang pwedeng balikan. Napatingin si Ember kay Calix at napawundong hininga. Ewan ko, Calix. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang bumalik doon. Parang di na ako deserving na maging masaya. Parang wala na akong puwang sa buhay na to. Hinawakan ni Calix ang kanyang kamay at tumingin ng seryoso. Ember, lahat tayo ay may karapatang sumaya. Hindi mo dapat hayaan ang sarili mong malunod sa kalungkutan. Alam kong masakit ang nangyari, pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang lahat para sa'yo. Malungkot nang umiti si Ember. Salamat, Calix. Hindi ko alam kung papaanong makakatawid sa pinagdaraanan kong ito kung wala ka rito. Mula noon, mas madalas nang dumalaw si Calix sa kondo ni Ember. Sa bawat pagkakataon, inaaya siya nito na lumabas, maglibang, o kahit simpleng mag-usap lamang upang maibsan ang bigat ng kanyang dinadala. Unti-unting natutunan muli ni Ember ng umiti at magtiwala sa sarili. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang parke, tinanong ni Calix, Ember, gusto mo bang bumalik sa mansyon? Miss ka na kasi ni lolo at lola eh. Napatingin si Ember kay Calix at ito'y ngumiti, pero may bakas ng alinlangan. Gusto ko pero hindi ko alam, parang natatakot pa rin ako. Walang ganon, sagot ni Calix nang walang pag-aalinlangan. Deserve mong sumaya. Tayo lang naman ang pumipigil sa kasiyahan nating lumigaya eh. Basta't nandito lang ako para sa iyo, Ember, at hindi ka namin pababayaan. Dahil sa mga salitang iyon, napagdesisyonan ni Ember na bumalik sa mansyon. Nang dumating sila roon, sinalubong sila ni Lolo Paul at Lola Rosa ng napakalaking ngiti. Ember, apo, ang tagal mo namang nawala. Akala namin na hindi ka na babalik. Masayang sabi ni Lola Rosa habang yakap-yakap si Ember. Napangiti si Ember at hindi napigilang mapaluha. Miss ko na po kayo. Salamat po at nandito pa rin po kayo para sa akin. Lumipas ang mga araw at muling bumalik sa normal ang buhay ni Ember sa mansyon. Dito niya muling natagpuan ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. At sa paglipas ng mga taon, hindi lang kapayapaan ang kanyang natagpuan, kung hindi pati na rin ang pagmamahal. Si Calix na minsan ay naging bahagi lamang ng kanyang pagbabalik loob sa kasiyahan, ay naging higit pa roon. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa hardin, nakatingala sa mga bituin, biglang bumasag ng katahimikan si Calix. Ember, naisip mo na ba kung gaano nakalayo ang narating natin? Minsan hindi ko mapaniwalaan na nagkita ulit tayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Napangiti si Ember at tumango. Oo, Calix, at hindi ko inaakalang magiging tayo. Nagkatinginan silang dalawa at kapwa may ngiti sa mga labi. Tumawa si Calix at hinawakan ang mga kamay ni Ember. Siguro nga, Ember, ang lahat ng nangyari sa atin ay may dahilan. Hindi man maganda ang simula, pero ngayon, narito tayo, masaya at mas buo. Oo, mas buo, pag-uulit ni Ember, at mas masaya. Simula noon, naging mas matatag ang kanilang samahan, at habang dumaraan ang mga taon, nagpatuloy silang magkasama, kasama sina Lolo Paul at Lola Rosa, na laging masaya tuwing tinitingnan ang kanilang mga mahal na apo, na natagpuan muli ang tunay na saya sa piling ng isa't isa.